Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Kung waring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang 12 ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines, itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Thank you po, sir. Hindi tayo ng message. Attorney, short message lang po, attorney. Po si Attorney Bondoc, nakikiisa lang po ako sa Iglesia ni Cristo dahil sila po ang isa sa mga grupo na nagpakita ng tunay na paninindigan laban dito sa Bendalo administration. Ang panawagan po natin always is kapayapaan, pero accountability pa rin. Hindi talaga pwedeng magpatuloy yung ginagawa nila, na ginagamit nila ang lahat ng bürokrasya ng gobyerno para lang makuha nila ang lahat ng gusto nila. So I pray that this might be the day that the Lord has made para matapos na ang korupsyon na to na talagang pinapalood na yung bayan natin. Maybe ginamit po ng Panginoon si Senator Marcoleta para mapukaw po ang ating mga damdamin. Makita na natin na talagang tama na, sobra na ang administrasyon na ito. Kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino, pilit akong humabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! Talaga naman, walang umuuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay walang malay. Nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang 12 ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan at ang suot natin
ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan, makialam para sa kinabukasan, makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi puktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat, Arnel. Alam niyo po, ako po ay naakay dahil kay Arnel sa kanonood ko sa Net 25. Ako po nakakalimutan taong 2003. Ako po ay inilubog doon sa stereo sa Central Karawan ni Ka Erdi Manalo. Hindi ko makakalimutan yon. Kaya naiiyak na ako. Ay! Alam niyo, hindi po ako politiko kaya hindi na po ako magsasalita. At narito na po si Ka Arnel, ang aking tinitingala sa banal na iglesia. Hayaan niyo, ako po ay maghandog na lang sa inyo ng isang awit kung inyong mamarapan. Bawat sulok ng ating bayan, may pangarap na nais makamtan. Kahit iba-iba ang pinagmulan, iisa ang hangad para sa kinabukasan. Kamay sa kamay, puso'y naglalapit, Pag-asa'y buhay sa bawat awit.